Praise the Lord. Palakpak sa Panginoong Diyos. Parang hindi convinced si Lord sa palakpak mo. Yung the best clap of praise. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Are you ready to give the Lord the best praise that He deserves? Mabuti ang Diyos. God is good. And all the time. Amen. Mabuti at mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya huwag mong pigilan yung mga kamay mo na ipalakpak sa Panginoon, yung mga bibig mo na magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil siya ay mabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Di ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ang kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indag ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin. Bukod, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Come on everybody, clap your hands to Jesus. Minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng ating Panginoon. Di ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang. Andito siya ngayon. Amen. Umuulan ng pag-asa. Thank you, Jesus. Kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalaw sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubog. Di man karapat-dapat yun ang totoo. Ngunit biyaya mo'y binuhos. Amen. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos.
Diyos, sa lahat ng araw. Ang nais ko ika'y mapapurihan, puso ko'y di mapigilan, awitin ang iyong kabutihan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Tinuruan sumigaw, umawi at pumalakpak. Tinuruan sumayaw, purihin ka ng may. Tinuruan sumigaw, umawit at pumalakpak. Tinuruan sumayaw, purihin ka ng may galang. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Aking Diyos, ang bawat galaw, lahat ng sayaw sa'yo ay alay. Aking Diyos, maging ang sigaw, pati ang hiyaw, tanging sa'yo laan. Pararapapa, pararapapa. Oh, 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 oh. Isang pa kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin. Thank you, Lord. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, palakpak sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon. Praise you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Dapat lamang natin itanghal yung pangalan ng ating Panginoong Diyos. Forever, our God is alive. He truly exists sa buhay natin. Kaya dahil buhay yung Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat makita ng ibang tao na He is indeed alive in your life. He died for our sins. He took all our weaknesses and gave His best in exchange. Kaya karapat-dapat lamang natin siyang purihin. Karapat-dapat sambahin. Karapat-dapat alayan ng pasasalamat. Maaari bang ipikit ang iyong mga mata sa oras na ito at bigkasin lahat ng mga bagay na iyong pinapasalamatan. Magmula sa pinakamaliit na pangyayari hanggang sa pinakamalaking pagpapalang iyong natanggap mula sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! God, you are here in this place. Naririnig mo yung mga tahimik na panalangin ng iyong mga anak. Naririnig mo yung mga pasasalamat na nanggagaling sa aming mga puso. Salamat sa pagpo-provide sa aming pang-araw-araw. Salamat sa tirahan na aming natutulugan.
Salamat sa mga pagkaing iyong ipinagkakaloob. Salamat sa buhay na taglay-taglay namin. Kaya nawa hindi namin i-take for granted yung oras na kasama namin yung mga mahal namin sa buhay. Pahalagahan namin na kasama sila. Pahalagahan namin na nariyan sila. Salamat dahil sa oras na ito, matagumpay kaming nakarating sa lugar na ito. Maraming salamat dahil may kakayahang makapag-aral. Maraming salamat may kakayahang makapagtrabaho. Maraming salamat sa mga biyaya mo sa amin. Na kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ito makakamtan. Hindi namin ito mararanasan. Hindi namin ito matatagpuan. At higit sa lahat, nais namin ipagpasalamat yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Diyos. At dahil sa kasalanan namin, kami dapat yung ipapako sa krus. Ngunit dahil sa tindi ng pag-ibig mo, inako mo lahat ng iyon. Kaya salamat dahil sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami iyong pinanggaling. By your blood, we have been forgiven. We have been redeemed. We have been cleansed. We have been justified. We have been sanctified. Ya Lord God, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, wala kaming magagawang dahilan to speak your word, to lay our hands on the sick, on those na pinanghihinaan ng loob. Wala kaming dahilan upang matakot, iapak ang aming mga paa sa lugar kung saan mo kami ipinadala. Dahil alam namin sa kung saan namin ilalakad ang aming mga paa, it shall be our territory. You will use our mouth to speak your word. You will use our hands para mag-bring ng healing, mag-bring ng comfort. You will use us mightily for your glory. Kaya Lord, nawa maintindihan namin yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Na tumugon kami sa panawagan mo na ibahagi ka sa ibang tao. Because in that name, every knee will bow, every tongue shall confess that you, Jesus, is our Lord and you are alive. Lord, kumilos ka sa lugar na ito. Kung sino man yung may karamdaman, in Jesus' name, magkaroon ng kagalingan. Kung sino man yung gapos ng addiction, ng kung anumang mga bagay, ng mga masasamang gawain ng bisyo, let there be deliverance in Jesus' name. In Jesus' name. At sa lahat ng nagde-desire ng totoong pagbabago, move their lives upside down. Makita ng mga mahal nila sa buhay, makita ng mga tao sa paligid nila ang totoong pagbabago na dahil ikaw, Diyos, Panginoon, ay nakikita sa aming mga buhay. Kaya Lord, dalangin namin, makita ka sa amin, maramdaman ka sa amin, marinig ka sa amin. Kumilos ka sa lugar na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Moon and stars they were, the morning sun was there, the Savior of the world was falling, His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Oh, oh, oh.
final breath he gave, as heaven looked away, the Holy God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. You sing forever. For he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. You sing forever. Forever he is hallelujah. The worship going forever. He is alive. Forever he is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb. Come on, raise your voices. We sing. Come on, church. Raise your hallelujah. We sing hallelujah. Come on, church. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah. We glorify.
Maramdaman natin yung lugar ng Panginoong Diyos sa lugar na ito. God is here. May ililigtas yung Diyos sa lugar na ito. May ililigtas yung Diyos sa oras na to. Ipapagalingin yung Diyos sa lugar na to. Ibabaguhin yung Diyos na buhay sa lugar na to. Raise your hallelujah. Come on, church. Ano ang problema mo ngayon? Raise your hallelujah. Ano ang batas mo sa oras na to? Raise your hallelujah. Ano ang pinaglalaban mo sa oras na to? Raise your hallelujah. Come on, God is here in this place. God is here in this place. Come on. Raise your hallelujah, church. Come on. Hallelujah. 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 God is here in this place. Come on. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing, come on, church. You raise your hallelujah. Sing hallelujah. Raise like a banner. Come on. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing forever. Hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Worship your God. He is risen. He is alive. Come on, forever. Forever He is Lord. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Worship your name. We worship your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak po sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Manatili po tayong nakatayo. At papasalamat ako sa opportunity again na makapangaral ng salita ng Diyos sa inyong harapan. Salamat dahil ngayong araw na to, dahil birthday ko, kaya papakainin ko po kayo. Kapakainin ko kayo ng Word of God, kayo na po mabahala magpakain sa akin ng foods. Okay. Palakpak po sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makinig po tayong mabuti. Alam nyo, sa paglipas ng panahon at hanggang kahapon, hanggang mamaya po, ang aga kanina pala, makinig po tayong mabuti. Ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ng church. In Lucas 10, simulan po natin sa 38 to 42, King James Version.
Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. 40. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Last verse, but one thing is needful. Pwede ba sabihin natin sabay-sabay? One thing is needful. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalahin ko po ang pagbasbas sa iyong mensahe, Lord Jesus, nawa ang bawat isa ay maging matabang lupa sa pakikinig dahil alam po namin, Lord, I was convinced na ito po yung kailangan namin ngayon, Panginoon. Ito yung kailangan ng church, Lord Jesus. Lord, gamitin mo lang po ang iyong munting lingkod na maghahayag ng iyong banal na salita. At sinasaway ko anumang uri ng paghadlang sa pakikinig ng mga anak mo, Lord Jesus, na nandirito. Salamat po. In Jesus' name, amen. Palakpak sa Panginoon uli at ngitian mo yung katabi mo. Makakaupo na po tayo. Alam nyo, nandirito, na-baptize po ako dito sa church. 1998 pa, nandito na yung family. Nandito na po kami, 1998 pa. At kung patungkol lang po sa kasipagan, sa dedication, sa ministry, marami po dito. Wala pong question. Walang question po. Kaya madaming nagagawa, marami nang na-accomplish ang church, dahil sa maraming mga devoted na ministry sa pagsaserve. Lalo na kapag may mga event, mga anniversary, may mga malalaking event, fellowship, etc. Madaming mga willing to serve. Pero ito nga po, dito, may minsan, sa sobrang kasipagan natin, meron tayo nakakalimutan. So, in that moment, dito yung sa story na nabasa natin, nag-focus si Martha sa pagsaserve. At yung isa naman na kapatid niya, nag-focus sa pakikinig. So dito nga po, sinabi ni Jesus, Martha, anong inaalala mo? Bakit ka ba nag-aalala? So, hindi po sinabi ng ating Panginoon Diyos na mali ang ginagawa ni Martha. Hindi po sinabi. Tama po ang pagsaserve. At ganoon din po ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Ang gustong sabihin ng ating Panginoon Diyos, anong inaalala mo? Nandito na nga ako. The moment na pinapasok niya ang Panginoon sa bahay nila, expect great things. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. The moment na pinapasak mo ang salita ng Diyos sa tahanan nyo, sa bahay ninyo, expect miracle. Expect great things. Dahil andyan ang totoong pagpapala ng ating Panginoon. The moment na pinapagamit mo ang tahanan mo sa mga prayer meeting, sa mga fellowship, sa mga mentoring, andyan na po yung talagang pagpapala. Kaya ano pang inaalala natin? Ano pa bang inaalala mo? Ano ba yung nagwo-worried? Kaya ito nga yung gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Na, anong inaalala? Wala kang dapat ipag-alala. Andito ako, kasama mo ko. Ang dapat mag-alala ay yung mga nagre-reject sa salita ng ating Panginoon. Ang dapat nyo nag-aalala ay yung mga ayaw magpapasok ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo yung miracle na naranasan ng magkapatid? Hindi lang financial blessing. Baka doon tayo nagfo-focus. Sa John 11, kung may kita po natin, namatay si Lazaro. At yun sa magkapatid, wala po dyan. Yung namatay si Lazaro, ano po yung pinagkalob ng ating Panginoon Diyos? Buhay. Revival.
Kaya sa atin, the moment na pinagamit mo yung tahanan mo, the moment na winelcome mo si Lord sa tahanan mo, expect miracle, expect great things, expect the real blessing. Yan yung totoong pagpapala na maaasahan natin. Hindi ka lang magiging saksi, hindi mo lang makikita. Mararanasan mo mismo sa family mo. Mararanasan mo ang revival, mararanasan mo yung sirang buhay na maayos ng ating Panginoon Diyos. Expect po natin yan as long na pinapagamit natin ang tahanan natin sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Andyan ang totoong pagpapala ng ating Panginoon Diyos, kaya wala kang dapat ipag-alala. So, ito yung, sa sobrang busy, may mga problem po. Again, wag niyo po ako ma-misinterpret ha. Yung pagsaserve, tama po yan. Pero yung sobrang nagiging busy po tayo, dun lang po nagkakaproblema. If you're prior to serve, ito yung madalas po nangyayari. Too much busy. At sabi nga po ng isang scientist na si Thomas Alva Edison, being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment. Sino mga masisipag dito? So wala. So, alam nyo, pwede naman pong maging masipag, pwedeng maging busy. Nagkakaroon lang ng problema kung sa sobrang kabisihan natin ay nakakalimutan na natin na makinig na salita ng Panginoon Diyos. Nakakalimutan natin na may mas importanteng bagay pa pala, yun yung pakikinig sa salita ng Panginoon Diyos, yung paglapit sa ating Panginoon Diyos. Pagdating po sa katulad nga po na nasabi ko sa inyo, dahil sa mga servant heart, marami po tayo nagagawa. Dahil sa mga masisipag, dahil sa mga effort na mga nandirito. Pero ang kailangan lang po natin ay yung pakikinig. Patalasin natin yung tenga natin pagdating sa ating Panginoon Diyos. In Colossians 3:23, do your work willingly as though you were serving the Lord Himself and not just your earthly master. Marami pong pagkakataon na mas pinapakinggan natin yung earthly master kaysa sa source ng everything sa atin. Marami pong mga pagkakataon sa atin na busy po tayo sa maraming bagay. Minsan sa mga bakanting oras na lang, sa mga kumbaga parang walang-wala na talaga. Wala lang magawa. Kaya sa atin, gusto ni Lord magbibigay tayo ng quality time sa Kanya. So there's something wrong kung mas pinapakinggan mo pa. Kung mas priority mo pakinggan yung mga boss mo, yung mga classmate mo na wala naman talagang concern sa'yo. Kung yung classmate mo may concern sa kaluluwa mo, yan dapat mo pakinggan. Pero kung yung classmate mo inilalayo ka sa mga gawain ng Panginoon Diyos, there's something wrong, mga kapatid. Mag-isip ka na kung dapat ko pa bang pakinggan to? Again, ulitin ko po, hindi po masamang maging busy. Masarap maging busy sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Pero ang nagiging mali lang po yan kung sa sobrang kabisihan mo ay nawawalan ka na ng time sa ating Panginoon. Number 2, hard to listen. Life can get pretty busy and with thus listening goes out the window. When we are busy, we can feel overwhelmed. Minsan, sa sobrang kabisihan natin, ito yung mga nararanasan. Overwhelmed and stressed out. Feeling this way makes it hard to listen. At ito po yung pinaka-nakakalungkot. Na kahit yung sarili natin, hindi na natin marinig. At yung mga advice ng ibang tao, Sister, pagod ka na. Bigyan mo naman ng time si Lord. Minsan, nababaliwala natin. At minsan, mapapansin po natin na sa sobrang kabisihan, di ba, madaling magagalitin, madaling ma-stress. Dahil nga stress kumbaga, parang madaling konting ano lang, galit agad. Kaya, importante na just take time to listen to God. Take time sa mga silent moment mo, sa mga silent moment natin, listen. Alam nyo, kung sa prayer lang siguro wala ring question. Hindi rin natin pwedeng questionin about isa.
nagkakaroon lang po ng question sa pakikinig sa salita nating Panginoon Diyos. Baka sabihin ni Lord, pwedeng ako naman, salita ka na salita. Minsan may mga ganong moment po. Alam nyo, may ikukwento ako sa inyo. Meron isang anointed preacher, may gift of healing siya. Gift of healing. Kapag nagko-crusade siya, halos maraming gumagaling. At ito na nga po yung moment. Maraming gumaling na sakit. Espiritu ng cancer, umalis ka sa katawan ng taong ito. Espiritu ng bulag, umalis ka. Espiritu ng stroke, etc., etc. Lahat napagaling. Alam niyo po kung ano yung, mayroon pong hindi gumaling, alam niyo po kung ano? Yung espiritu po ng bingi. Kasi pag-rebuke niya, espiritu ng bingi, umalis ka sa katawang ito. Ha? Hindi siya na, kaya nanatili po doon sa katawan. So, mabigat po yun, mga kapatid. Mabigat po na problem yun. Kaya sa atin, pagalingin po, ito yung kailangan natin. Kasi, akala natin simple, ang ano pa naman, hindi mo kita. Di ba kala mo normal? Pansinin niyo po, yung mga deaf. Minsan natatawa tayo, pero sa totoo lang, minsan tayo nagiging spiritually deaf. Minsan, kasi kung ano-ano pinapakinggan natin kung sino-sino. Pero yung talagang voice, yung one thing is needful, minsan nakababaliwala po natin. Number 3 naman po, much expected reward. In Colossians 3:24, in fact, the Lord Christ is the one who are really serving and you know He will reward you. At meron po akong ititestimony sa inyo. Tinestimony ko na po ito kahapon. Yung napunta po ako ng Singapore, napunta po kami, thank you sa ating Panginoon Diyos sa maaga niyang pa-birthday gift sa akin. Napunta po kami ng Singapore. Ang talagang plan ay March. Yun yung nasa 1-year plan. At ang boss po namin, ang talagang head office namin sa Singapore. Kung yung mga manager kayo, alam niyo, mga manager dito, mga supervisor, hindi po ganun kadaling baguhin o parang i-twist mo, i-adjust, lalo na't kung nasa calendar na siya. So March yan, sabi ko dito, madalas kasi pag nag-ano kami dito pag Sunday, sabi ko nabanggit ko na po ito kay Pastor, malagi yung kasama dito, na matatamaan yung Sunday, Friday, I think nasa 3rd week ng March, Friday, Saturday, Sunday, ito yung talagang nakakasa doon sa 1-year plan. At sabi ko, Pastor, baka ganito, ganyan. Ang sabi lang sa akin, pray mo will ni Lord. At yun nga po yung sa prayer ko, Lord, first time ko at talagang gusto ko. Pero alam kong in that moment, papalapit na yung event natin ng mga youth. Sabi ko, hindi pwedeng may mamiss kahit lalo na't Sunday, lalo na't yun pa naman Saturday, Sunday, na mga critical days. So, salamat sa ating Panginoon Diyos nga, hindi inaasahan, biglang pumunta yung pinaka-boss namin sa New Zealand. Kasi yung pinaka-boss po namin ay New Zealand. Bigla siyang pumunta, siya kasi may gusto nun. Kaya na-move ng 1 month. Sabi pa ng HR namin, okay lang ba sa inyo ma-move ng 1 month? 1 month talaga. Sabi ko, okay lang po. At hindi naman, at least, nung umalis nga ako last week lang. So, iniisip ko, thank you kay Lord. Kasi mas na-enjoy ko. Paano kasi makikita ko yung Merlion, tapos iisipin ko yung gawain, ay kailangan gawain na Hindi ko mai-enjoy. Paano ko magsa-selfie? Baka hindi ako di po ba? Kaya, ito, si Lord, kapag nagbigay ng reward, talagang walang halong kabagabagan. Ang Lord natin, minsan, ito tatanong ko sa inyo mga kapatid, may mga moment ba sa anak, wag mo muna ituloy yan. Hindi kaya meron mga ganyan, o hindi nyo naririnig kasi mas busy kayo, o mas ibang pinapakinggan nyo. Hindi kaya may mga moments sa buhay ninyo, anak, wag ka muna tumuloy dyan. O hindi natin, wala naman narinig, o hindi nyo lang napapakinggan kasi nagiging spiritually deaf tayo. Hindi kaya may mga, anak, pwede bang wag ka muna dyan, kailangan ka sa gawain ni Lord. Importante ka sa gawain ni Lord. Anak, pwede bang wag muna? Pwede bang, akong bahala sa'yo? Baka sabihin nyo, wala naman ako narinig eh. Baka hindi mo lang narinig. Baka may sinasabi si Lord dahil hindi mo lang narinig kasi busy ka. Kaya sa atin mga kapatid, baka
mas nagiging busy na tayo sa earthly master natin. Hindi natin alam, si Lord nagbibigay siya. Mas maganda yung reward na nakalaan sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos, yung talagang unexpected blessing. Maaring, ito nga yung sinasabi ko, maaring, may mga ilan sa inyo, kaya nyo mag-abroad, maaring kaya nyo mag-travel. Pero ako, kaya ko naman mag-travel, pero hanggang Pilipinas pa lang. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon Diyos, na yun yung reward na binibigay niya. At dito, kaya yung pagpunta ko nga doon, mas nakita ko, mas talagang kailangan yung attentive na pakikinig. Dahil yung kasama ko na, di ko lang alam sa inyo kung may nakausap na kayong Russian, Vietnamese, halo-halo kasi po yung boss ko, Ukrainian, Sweden. So dito ko talaga naranasan na mas kailangan talaga makinig. Ang tansya ko, mas marami pa yung baon kong pagkain kaysa sa baon kong English. Yung sa Kaya sabi ko, mas kailangan, kaya ko naman pong makaintindi. Kaya ko nakakapagsulat nga ako ng English. Wala palang chat GPT doon sa Di ko alam, tama ba, Tifay? Walang chat GPT doon sa Singapore. Kaya, dito nga, sabi ko talagang kailangan din ang pwedeng yes nor lang. Hindi na pwedeng yes. Oh, it's nice. Kasi yung kagad na pagbungad sa amin Oh, it's nice. Oh, how's your day? Oh, it's nice. Baka mamaya, kakasabi mo, it's nice. You want to die tomorrow? Oh, yes, it's nice. Baka mamaya Kaya kailangan, nakakaintindi ka talaga. At kung talagang mapapansin namin, dito yung importance ng talagang attentive na pakikinig. Lalo na, kasi kapag mga boss na yung mo, kapag boss na, kahit kumakain na lang kayo, yung business pa rin ang kung paano pa rin yung productivity ng business, yun pa rin ang pinag-uusapan. Kaya, lalo sa atin, di po ba? Sa part naman natin as believers at bilang may mission sa ating Panginoon, mas lalo yung kailangan yung tenga natin. Mas lalo kailangan ni Lord yung attentive na pakikinig. Sa next, si Martha, ang goal niya ay makapag-serve. Ngunit si Mary, ang goal niya ay makapakinig. Ngayon, sa mga may ministry dito, sa mga may pinagkakatiwalaan, ano talaga yung goal natin? Ulitin ko po, hindi po masama mag-serve. Maganda po ang mag-serve. Pero, kung nakakalimutan na ba natin yung pakikinig sa salita ng ating Panginoon Diyos, doon na po tayo nagkakaproblema. Kaya, i-turn muna natin, baguhin muna po natin. Dahil nga, sabi nga dito sa next slide, learn to listen, opportunities sometimes knock very softly. Minsan mahina lang talaga. At may mga time, yung gustong ipaunawa sa atin ni Lord, minsan gumagamit siya ng mga tao. Ginagamit niya, especially ang ating pastor, ang mga leaders, ginagamit niya. Pero paano kung hindi mo narinig yung instruction ng ating Panginoon Diyos? Tapos nandyan yung mga leaders, nandyan ang ating pastor, paano kung nagtatampo ka pa, pinilit mo pang hindi makinig? Di hindi mo nang mapakinggan kung ano man yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Kaya sa atin, baguhin po natin yung goal natin. Pagpasok natin sa ministry, gusto ko na mas lalo akong lalalim sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang gusto ko makapag-serve. So mali pong mindsetting gusto ko makagawa sa church. Babaguhin po natin mindsetting. Gusto ko makapag-serve. Gusto kong lumalim sa pagkakilala ko sa ating Panginoon Diyos. Gusto kong pumasok sa ministry dahil gusto kong lalong makilala ang ating Panginoon. Gusto kong lagi maging sensitive kung ano man yung pinagagawa niya. Lalo na po sa panahon natin ngayon na mas kailangan ni Lord yung tenga mo. Kailangan ni Lord yung tenga natin. So, eto na po next. Listening to God is far more important than giving Him your ideas. Marami pong ideas, suggestion, marami po dito. At pagdating sa ideas, kapag meeting nga namin, marami talagang lumalabas na ideas.
Pero ang tanong, galing ba kay Lord yan? Marami pong mga magagandang suggestion. Pero ito po yung tanong, galing ba talaga kay Lord? Kung ano man yung ideas na meron tayo. Isinangguni mo ba yan sa ating Panginoon? Baka sabihin sa atin ni Lord, anak, dami mong alam. Ang tumawag lang sa akin ang hindi. Before, yung mga ideas natin, alam ko marami tayong ideas, maraming mga gifted, maraming mga matatalino rito. Hindi po kailangan ni Lord yan. Ang kailangan ni Lord ay makinig ka sa Kanya. At yung idea mo, papagandahin pa lalo ni Lord. Mas maganda ang plano ni Lord. Mas maganda ang suggestion ng ating Panginoon Diyos. Mas maganda ang ideas ng ating Panginoon Diyos kaysa sa ideas natin na mula lang sa emosyon natin. Mula lang naman, alam ko, pagdating sa experience, marami po tayo. Marami sa talent and skill, marami po talaga tayong masasabi at marami tayong maiaambag. Pero talent plus anointing ng ating Panginoon Diyos, diyan po magsasaksid ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Yung talent o skilled plus nandyan yung instruction ng ating Panginoon Diyos na sinusunod natin, nandyan po lalong lalago ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya mas kailangan natin, lalo na sa mga may ideas, mga very idealistic na nandirito, lalo na sa mga talagang full of experience na, mas importante lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos. Lalo na yung mga talagang mga pinapakinggan, mga na lagi nasa front. Mas importanteng laging tayo yung laging talagang attentive na nakikinig sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung ano yung sinabi natin, talagang naniniwala sila eh. Lalo na tayong mga leaders. O lalo na even yung mga future leader. Importante na meron tayong time sa ating Panginoon Diyos. Dahil baka sa mga bakanting oras, saan natin sinasayang yung mga oras natin? Baka sa panonood lang ng mga reels sa YouTube, masakla pa, inuubos mo yung time sa paglalaro mo ng ML, imbis na bigyan mo ng time ng silent time ang ating Panginoon Diyos. Ito po yung isa sa pinakamabigat na sinabi ng isa sa asawa ng isang missionary. Next slide. The church doesn't fail from lack of effort. Marami tayong effort. Pagdating sa effort, pagdating sa puyatan, marami po dito. Tulad nga sinabi ko, pero madalas failed from lack of prayers. Kaya sa atin, magkaisa rin po tayo pagdating sa prayer and fasting. Dahil yung ideas na yan, ang magpapaganda niyan ay yung anointing ng ating Panginoon Diyos. Yung ideas na meron ka, yung talent na meron ka, yung power ni Lord na plus yung power ni Lord na kumilos, yan yung magpapaganda at magpapa-increase ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung talagang mamumungang gawain ng ating Panginoon Diyos. Kapag dinulog natin siya sa prayer. Kaya mapapansin niyo po kapag may mga talagang special event po tayo, tumatawag kagad kami ng prayer and fasting. Although meron sa amin kami talaga mga regular na fasting at meron din dito. Pero sa atin, importante po. Kasi more than effort, mas kailangan ni Lord yung prayers. So wag nawa dumating ang time dahil sa sobrang kapaguran natin, pagod na pagod tayo sa kung ano-ano mga activities natin, sa work o sa school, yung prayer time natin ay nawawala na. Too much busy tayo sa kung ano-ano mang mga bagay. Pero wala pala tayong time sa ating Panginoon. Pero ito po ang good news. Hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa po tayo to reboot. Pwede pa po natin baguhin. Number 1, simple lang po, back to the basic. Romans 10:17, pamilyar po ito lalo sa mga nagtuturo at sa mga nakikinig na ng win. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano po ba yung faith? Faith is a substance of things to come. So kaya minsan, ang dami nating doubt, ang dami nating inaalala.
Ang dami, kaya ko ba yan? Magagawa ko ba yan? May pinagkatiwala sa atin ng church, magagawa ko ba yan? Pero baka hindi talaga tayo ang may kulang. Baka saan pala may kulang? Baka sa pakikinig lang pala tayo nagkulang. O sa faith, o baka wala na pala tayong faith. Kasi yung faith is a substance, yung mga bagay na paparating pa lang. At yung pananampalataya, di ba, saan siya nagmula? Saan siya sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya kung sa atin, minsan master na natin tong verse, ang dali nga natin kabisaduhin tong verse na to, di ba? Pero ang tanong, may faith pa ba tayo? Pag minsan dumarating ang time na ang dami mo ng doubt, ang dami ng inaalala, ang dami mong iniisip, baka nagkukulang lang tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Baka nagkukulang na tayo sa prayer. Baka yun lang talaga ang pinaka-basic na sagot. Baka doon lang tayo nagkukulang. Dahil sa sobrang kabisihan, dahil sa sobrang marami tayong masyadong kaabalahan natin sa kung ano-ano mang mga bagay. Nawawala na yung faith. At dahil nawawala yung faith, pati ang gawain ng ating Panginoon Diyos nagsasuffer. Number 2 naman po, slow to speak and slow to become angry. Understand this, my dear brothers and sisters. You must be all quick to listen, slowly to speak, and slow to get angry. Mas bilisan natin yung pakikinig. Kaysa sa, marami kasi pinapagana po muna natin yung emosyon natin. Mas nauuna yung emosyon. Mas nauuna yung galit. Bakit hindi muna natin unahing makinig? Dahil, marahil, may purpose si Lord. Mas unahin po natin na, Lord, ano bang nangyayari? Ano ba yung plano mo? Bakit nangyari ito? Number 3 naman po, open the door. In Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Dahil sa fully loaded tayo, hindi makapasok si Lord sa puso mo. Dahil ang dami niyan, marahil kung ano-anong hatred, loaded na, paano bang gagawin ko, ang dami kong pag-aalala sa trabaho, ang daming nakatask sa akin, sa school, ang daming project, at fully loaded na. But this time, maaaring kumakatok si Lord sa puso ng bawat isa. Maaaring ngayon sinasabi, anak, kumusta ka na ba? Tagal na natin di nag-uusap pa. Sasabihin mo, lagi naman ako nasa church . Lagi naman ako nasa church. Pero maraming mga tao na laging nasa church pero wala si Lord, nasa labas naman si Lord. At this time, maaaring kumakatok na si Lord sa puso ng bawat isa. At nasa sa atin yan kung handa ba natin siyang papasukin. Kung handa ba natin ilabas lahat ng mga worried na nasa atin, lahat ng mga inumang inaalala natin, handa natin siyang ilabas at si Lord muna ang papasukin natin sa puso natin ngayon. Dito na po tayo, going back sa scripture, the one thing, Jesus gently corrected Martha, stating she was worried about many things. But one thing is needful. Kinorek na ni Jesus si Martha. Dahil masyado ka nag-aalala. Masyadong maraming iniisip. Maaaring meron sa atin dito kung ano na hindi mo alam kung paano mo pagsasabay-sabayin mga activities mo. Maaaring hindi mo alam. All that we need is to listen to Jesus. Listen. The one thing is widely interpreted as prioritizing a relationship with God and hearing His word over business life. Kung marami kang inaalala, i-build natin ang relationship sa ating Panginoon Diyos.
Maaring sinasabi ni Lord, andyan na nga ako, andito na nga ako nandito na ako sa buhay mo. Ano pang pinag-aalala mo? Kung sa mga moment, meron mang mga moment sa isip mo na marami kang inaalala, listen to God. Kung sa mga time na hindi mo alam paano ko ba mapapalago tong ministry ko, paano ko ba mapapalago yung satellite ko, listen to God. Kung mga nagugulumihanan tayo, kung marami mang gumugulo, listen to God. Focus to the one thing is needful. Ito yung pakikinig sa ating Panginoon Diyos. Listen to God. At maaring ngayon, may marami siyang sasabihin at marami siyang revelation sa bawat isa sa atin. Ang tanong, handa ba tayong makinig? Ang tanong, handa ba tayong makinig? Tayo po tayo. Tingnan po natin itong last na slide. Your values not decided by who ignore you. People may misread you, overlook you, or undervalue you. But only God knows your true value. But God never leads your work wrong. Minsan, dahil sa dami ng mga inaalala natin, dahil sa dami ng gumugulo sa isip natin, hindi mo nakikita, pinahahalagan ka ng ating Panginoon. May value ka sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga nandirito. At anything na nangyayari, anything na anuman na nangyayari sa buhay natin, may dahilan si Lord. At maaari, sinusubukan lang ni Lord dahil one thing, makaka-experience ka ng miracle tulad ng nangyari sa magkapatid. Sa bawat sa atin, hindi mo mapapakinggan ang tinig ni Lord kung distracted ka. This moment, alam ko, maraming gustong sabihin si Lord sa atin. Bakit ipikit po tayo? Bakit hindi natin ihanda yung mga tenga natin ngayon sa ating Panginoon Diyos? Hindi mo papapakinggan ang tinig ni Lord. Hindi mo papapakinggan kung marami kang iniisip. At hindi mo mapapakinggan ang tinig ni Lord kung meron pang mga kasalanan na nasa atin. This moment, malaya po, sige po, malaya ka tayo magsisi, lumapit sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin mapapakinggan ang tinig ni Lord kung marami pang hatred dyan sa puso mo. This time, kung talagang ready tayo, kung talagang gusto natin makinig sa tinig ng ating Panginoon Diyos, bigyan natin siya ng kalayaan na pumasok sa atin. Sige po. This time, ihingi muna natin ng tawad kung ano man yung mga gumugulo sa isip mo ngayon. Sabi ni Lord, cast your burden upon me. Ano ang mga gumugulo sa isip mo ngayon, anumang mga negative na nandyan, bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? And anumang mga kasalanan yung gumugulo, kung meron man sa isip ninyo, kung may nagawa kayong mali o hindi maganda, pwede nyo natin pagsisihan ngayon. Kasi isa rin yan sa nagiging hadlang para hindi masabi ni Lord yung gusto niya sabihin sa'yo. Okay, pikit po tayo mga kapatid. Huwag po kayo mag-observe. Focus. Praise you, Jesus.